decision with your spouse and children because they will be affected by this kind of major decision. Huwag mong madaliin ang paggawa ng mabibigat at malalaking desisyon. Pag-isipan mo ito ng makailang beses. Pangalawa, pray hard. Hindi mo naman kailangang magpasya ng nag-iisa. Ipanalangin mong mabuti ang iyong desisyon at hingin mo sa Diyos ang kanyang gabay at karunungan para magawa ang tamang pasya. Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. God's word is described as a lamp to our feet and a light to our path. Hindi ka mangangapa sa dilim sa iyong paggawa ng mahahalagang pasyahin kung ito'y iyong ipananalangin. Pangatlo, don't be hard on yourself. May mga pagkakataong pinag-isipan mo namang mabuti at iyong ipinanalangin ang isang desisyon, pero bakit parang mali yata ang iyong naging pasya? Sa mga pagkakataong hindi ayon sa inaasahan mo ang naging resulta ng iyong desisyon, iwasang manisi ng ibang tao at iwasan mo rin ang sisihin ang iyong sarili. Don't be too hard on yourself. Sa halip na sisihin ang sarili, pag-aralan kung saan ka nagkamali at matuto buhat dito. We should grow wiser with every decision that we make. Gagawa ka ba ng mahirap at mahalagang desisyon ngayon? Think hard and pray hard. And in case your decision doesn't turn out well, don't be too hard on yourself. Ang maling pasya ay pwedeng maging mahusay na tagapagturo para ikaw ay matuto at lumago. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:04 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig na nag-aabang na sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Kayo po ay nakikinig ngayon sa ating programang ONZ na mapapakinggan ninyo hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Wednesday, March 25, 2026. Next week, Abrilia. Kaya pa?
Ay, pero after April, May, ano na naman, no? Ano ko, sagal na naman. Sagal na naman, kuya. Hindi, Holy Week. Ay, sagal. Akel Pago, May pati November. 13th month, mid-year. Yan yung mga ini-expect natin, di ba? Pero bago yan, ayan, good morning muna sa lahat ng ating mga tatay, nanay, lolo, lola, ate, kuya, sa ating mga estudyante na yung iba dyan ay nagpa-practice para sa kanilang graduation. Congratulations! Oo, to God be the glory dahil ikaw ay makakagraduate. Oo advance congratulations, especially sa aking nag-iisang pamangkin na si Hana. March 30 daw. 30, di ba Sunday or 30? O Monday ba or 30? Parang Monday pala. Congratulations po. Monday. Congratulations po sa lahat ng mga gagraduate. Oo, magpasalamat kay mama at kay papa dahil nasustain nila ang inyong mga pangangailangan sa inyong school. Sa mga guardian ninyo, ate kuya na laging nagsusupport dyan sa inyo. Good morning sa ating mga driver. Datong gasolina, bingkaruya gayon. No, parang kailan lang, nasa 65 lang naman. Denante, mapapahay ka na lang talaga. Nasa 98 yung premium. El diesel, talina 127. Gusto ko na nga magsabi kay Pastor, pag 200 na, pwede ba work from home na lang? Di ba pag 200 per liter na, siguro man jeep na lang kita, no? Para okay. Oo, pero talagang nakakatakot. Actually, nag-declare na palang ating presidente ng state of emergency. Oo, Noy na group chat ata si Madam Claire. Sabi niya, Noy, oil crisis. A day after, nag-state of emergency na, di ba? Pero mamaya pag-uusapan natin, ano ba ibig sabihin kapag nag-declare ang ating Pangulo ng state of emergency para magkaroon po tayo ng konting idea. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa emergency sa ating segment na Salita at Tanong. Kaya tutok lang po kayo dito sa ating programa at ako po, ang inyong lingkod, Sara Mitulabing. Kung may mga tanong, comment o messages, ay mag-text sa 0916-296-6625. Naku, puno po tayo ng mga topics ngayon. Mamaya din makasama po natin ang ating regular partner from Zamboanga City Medical Center para pag-usapan ang tungkol sa fertility check ng mga kababaihan. Yung mga kakilala tayo na takot magpa-check sa kanilang fertility, no? Yung mga may issue po or may mga concern na hindi pa rin nabubuntis hanggang ngayon or hindi regular ang inyong period, mamaya po pakinggan nyo po dahil in connection pa rin ito sa ating celebration ng National Women's Month. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa mga issues and concerns ng mga kababaihan. Later on, makasama natin ang mismong OB-GYN, reproductive endocrinologist and infertility specialist, si Dr. Aldilin Saradjan. Abangan nyo po yan sa ating part 2 segment dito sa ating programa. Oras natin alas 7:08 ng umaga. Chenia Bacorientel, Quantos Feeder, Quantos Barangay na Mercedes Feeder. May mga updating po tayo, no? Dahil kahapon, nagpatawag na talaga ng ng meeting si Mayor Kimer Adan Olaso sa mga taga Zamselco. So nandoon po ang ating General Manager ng Zamselco, nandun din ang ating si Attorney Romel Agan para sagutin yung ilang mga katanungan. Natanong ng lahat, bakit hindi nyo napaghandaan ang nangyari? Record-breaking nga daw May pasosede na Zamboanga kaya alcanza mas de 40 ora el brownout. Alam niyo po, 22,000 member consumer owners ang naging apektado nito. Pero sabihin man, dagadboka na Facebook. Yan off guard el Zamsel ko ila comment section del otro dia. Hindi na makaya. Nag-overloading din, no? Ang kanilang comment section sa komento, reaction ng kanilang mga member consumer. Ayan. Good morning. Abangan niyo po yan mamaya. Okay, good morning din, no, sa ating partner Robin Solingbin. Magandang umaga. Ketal? Bin. Hello, Bin. Kaya pa ba, Bin? Kaya pa for today's video? Sige, bigyan natin ng time si Robin. Baka nag-aayos ng kanyang internet. No, may mga challenges din tayo sa internet, no? Ayan. Sige po, balikan natin mamaya
si Robin. Oo, pero eto muna, narito ang ating weather report. Weather Report! Para sa ating ulat panahon, nakakaapekto po na o naapektuhan ng easterlies ang ating bansa. Makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil pa rin po yan nga sa epekto ng easterlies sa ating bansa. Kaya po babala, posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang ating namang temperatura dito po sa Region 9, Dipolog, Zamboanga del Norte, March 25, pwede pong makaranas ng hanggang 36 degrees Celsius na temperatura. Sa Zamboanga City, nako po, 40. Oo, kaya kung walang lakad, numasali, kabar, si Chenig at appointment, numasali aka lunchtime. Grabe po ang init. 40 tomorrow, pwede pang umabot sa 41. Kaya mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Stay hydrated. Huwag mo nang gumamit ng mga maiitim na mga dark color na mga damit para hindi po lalong maging mas mainit ang ating pakiramdam. Yan po ang ating ulat panahon. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. March 25. Ayan po. Happy birthday kay Mary Ann Ladion o Ladion. Happy birthday din kay Hesham Alican II. Kay Jason. Uy, si Jason parang taga-Ipil. Ayan. Oo. Hi, Jason Militante. Happy birthday sa iyo. Nagkita kami last Sunday sa Ipil Southern Baptist Church. Ayan. Happy birthday sa iyo and regards sa iyong beautiful wife. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. At baka may nagbe-birthday pa dyan, i-text lang sa ating number o mag-comment sa ating FB page, 1116 DXAS. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayon, ayan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa emergency. Bin, ano yan sa Tagalog? Ayan, sa Pilipino, emerhensya. Sa Chabacano, emerhensya lang tamyen. Sa Bisaya, emerhensya. Nagana na din sa Ilonggo. Sa Tauso, Galaban, Anamsar, Ano yan? emergency. Pag sure ba? Emergency. English din pala yan sa Tausog. Naiiba emergency. Ayan, pag-uusapan po natin ang tungkol sa emergency kasi nga kagabi ay nag-declare ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng state of emergency sa buong bansa sa buong Pilipinas dahil sa problema sa langis. So ibig sabihin, ina-admit na ngayon ng ating bansa na nagkakaproblema na tayo sa supply ng fuel. So, ang ating tanong, ano ang inyong reaksyon nang magdeklara po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of Emergency kagabi? Ayan, ikaw Bin, nalaman mo ba to? Ano ang iyong reaction dito? Actually, yung asardo nung nalaman nga natin, hindi naman ini-expect, pero, di ba, nandun, ramdam natin kasi nasa field tayo, nakikita na rin natin. Sabi nga, yung, ano tawag na dito, yung calamity or yung state of emergency, 'di ba? Minsan kasi hindi naman yung biglaan, 'di ba? Hinay-hinay yan.
hinay-hinay, no? Pero kung ikaw ay nasa field, ikaw ay nasa ground, mararamdaman mo yun at mapapansin mo yun ng hinay-hinay. Di ba? Napag-uusapan nga natin, sabi nga natin, pakonti ng pakonti yung mga bumibiyahe, di ba? Yung mga sasakyan na nakikita natin, takidakwan ba, hinay-hinay na lang. So, alam mo, ramdam mo. So, hindi naman ina-expect, pero alam mo talagang darating siya. Ikaw? Ako actually, nung nakita ko to kagabi, parang gusto kong mataranta. Hindi ko alam saan nanggagaling yung feeling. Pero parang gusto kong mataranta dahil talagang, para bang, ngayon talagang na-admit nyo na, dineklara nyo na may problema na tayo. Pero na-remind ako ng Word of God, bakit ka matataranta? Diba? Ano ang reason mo para mataranta ka? Hindi ka pa naman nagkukulang. Pino-provide ko pa naman ang lahat ng pangailangan mo. Minsan kasi tayo, 'di ba, nakakaramdam tayo ng taranta pag may emergency. 'Di ba? Pag tinawagan tayo na yung kakilala natin, ito nangyari, yung parents natin, ito nangyari, mantaranta agad kita. At 'di ba, minsan sa pagiging taranta natin, hindi na tayo nakakapag-isip ng mabuti, hindi na natin alam kung ano ang uunahin. Diba? Pero meron din pag dahil sa adrenaline mo, pag may emergency like sunog, akil ref dito yung bing grande gayod, pwede to karga maskin ito lang solo. Oo. Diba? May iba't ibang reaction sa sitwasyon kapag may emergency. Pero maaalala din natin yung time ni Lazarus. Kilala mo si Lazarus, Bin, 'di ba? Yung yung kapatid nila Martha at ni Mary na nagkasakit itong si Lazarus, and then dahil sa matinding sakit niya hindi na siya makabangon, hindi na siya okay. So, alam mo talagang nasa dying state na siya. At doon talaga ang kanyang ending. Namatay talaga si Lazarus. Pero hindi natin nakita nung nagkaroon ng emergency. Kasi si Lazarus at si Jesus ay magkaibigan talagang tunay. Matalik na magkaibigan. Pero hindi mo nakita si Jesus na nataranta. Diba? Nung nagkaroon ng emergency. Actually, nung nireport sa kanya na your friend Lazarus may sakit. Anong ginawa ni Jesus? Nagtambay pa ng 2 araw doon sa area kung saan siya pupunta. Hindi niya sinabi, halika na, punta na tayo agad doon. So, makikita natin, kapag tayo ay nakay Kristo, hindi kita nesesita taranta, no? Kapag may emergency. Diba? Yung reaction natin, hindi dapat ganun na para bang hindi na natin alam anong gagawin. Kasi like Christ, kalmado lang siya. At alam niya kasi na yung Father niya, alam yung ginagawa. At this is itong mga emergency situation, dito mo makikita kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Dami ko nang sinabi, no? Ayan, no? Talagang, hindi, prepared ka talaga. Sabi mo kahapon na pag-uusap. At yun nga, Sar, no? Talagang, ganun Sabi dito, no, alam mo, akala ko, binabasa ko yun, sabi ko, international delay. Ano yun? The intentional delay. Hindi, alam mo, ito yung isang practices, no? Ito yung isa sa mga, actually, ito yung topic natin kahapon sa program sa Radyo 5 Mansar, no? Yung we move intentional, with intention ba? Lahat ng, alam mo kasi sa panahon ngayon, ito nga, nasa state of emergency, di ba? Yung, effective kasi dito sa mga ganitong sitwasyon yung kapag with intentionality yung galaw mo. Alam mo, no, bakit mo to bibilhin, bakit mo pagkagagastuhan, no, bakit mo to kailangan. So dapat masagot mo siya, hindi naman nang mabilisan, pero dapat masagot mo siya with clarity na may ambag sa sitwasyon mo ngayon, yung pinagkakagastusan natin, no? So, at saka, hindi ka magpapanik kasi kung gano'n, kung alam mo kasi ano yung mga basic need, di ba? Nagpapanik kasi tayo sa sitwasyon, especially kapag una, hindi mo napaghandaan, pangalawa, hindi mo kasi alam yung bawat hakbang, di ba? Yung step by step ba, ano ba to, para saan ba ito, di ba? Pero kapag with intention,
kapag kasi with intention, no, intentionality, 100% nakikita mo siya, 'di ba? Pwede tumira. Kung para saan ba yung mga, yun nga, para saan ka bumabangon, para kanino ka bumabangon, 'di ba yung gano'n? Mhm. Oo. Ako naman dito mo makikita during emergency, sino ang Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? At Mhm. kung ano yung standing mo sa kanya. Kasi kapag may emergency, ano ba yung dapat mong maramdaman? Pangamba ba? Worries ba? Anxiety ba? Kasi dun din makikita ano ba ang faith mo kay Lord, 'di ba? Mhm. Kaya nga yan si Clint lagi akong sinasabihan, "Oh, you little faith." Isip ko, ang laki ko naman pero yung faith ko pala maliit. Good Mhm. morning kay Clint ha. Oh, nakadalawang duty ka na dito. Mamaya para di ba siya nakita Lego Kwan? Bible study. Oo, Oo. BCG, oo. Mag-VCG. Oh, so I mean ba, diyan mo rin maa-assess. Oo, diyan mo rin maa-assess kung ano yung faith mo, gaano na kaliit o kalaki during emergency. That situation also, diyan mo makikita sino ba si Lord sa buhay mo. Kaya ang galing nung mga sitwasyon ng emergency, 'di ba marami ka pwedeng ma-realize. Meron kang ma-appreciate kapag may emergency minsan. Kasi doon mo makikita sino ka, ano ang faith mo kay Lord, at nakikita mo ano ang kayang gawin ng Panginoon. Kahit nga time ni Lazarus, di ba talagang namatay na siya. 4 days na. Patay si Lazarus. Medyo dati nga, sabi nga, wag nang bubuksan yung tomb kasi mabaho na. Pero walang imposible sa Panginoon na kaya niyang buhayin si Lazarus. So ano lang naman tong emergency natin ngayon, di ba? Oo, baka lego ni dito yung faith yap kaya dalang altor gasolina. Mhm, mm. Di ba? Ayun. Baka nawala na yung faith Oo. mo ha sa Panginoon pag mag 200 na per liter ang gasolina. Wag naman sana Mhm. ganoon. Yun nga sir, no, sabi nga ng isang kaibigan, sabi niya may mga pinagkakagastusan pa naman tayo na sa loob lang ng isang oras ay ubos na pwede mo naman ilipat yun sa gasolina. Mhm. Oo, halimbawa lang, yun nga, no, ano sabi mo, yung mga coffee shop natin, 'di ba? So Mm. medyo, oo, mababawas-bawasan yun kasi nga mas priority ang panggasolina. Mhm. Oo, Yan. 'di ba? So yung mga gano'n. At saka yun nga sir, 'no, siguro sa mga nakikinig sa atin, 'wag nating kakalimutan na nanggaling tayo, galing na rin tayo sa isang, state of emergency. Mm. But then, no, nakita rin natin paano tayo preserve ng Panginoon. So Yes. kung nagawa niya noon, Mm. magagawa pa rin niya ngayon. Na-preserve niya nga ang Israelite, ang mga Jews. Tayo pa kaya? Mm. 'Di ba? So yan po ha, muli ang ating katanungan. During emergency, ano ba ang dapat maging reaction mo? So like ngayon, nagkaroon ng state of emergency, ano ba dapat ang maging yung reaction mo nga sa pag-declare ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Hindi sa laki o pagkasosyal, kundi sa pagtugon sa mga panahong walang ibang tumutulong. Dito lumilitaw ang tunay na malasakit sa lahat. Isang vet stop mula po sa Pasig City ang umani ng samot-saring papuri online matapos nitong tulungan ang nadamay na aspin sa naganap na road accident. Nagsalpukan kasi sa daan ang dalawang motorsiklo o motorcycle rider at sa kasamaang palad, may nasaling walang kamalay-malay na aspin. Rinig na rinig po ang pag-iyak ng aso na para bang humihingi ng tulong kung sino man ang makikinig o nakakakinig sa kanyang pagdaing. Dito na pumasok sa eksena ang vet stop mula sa Animales o Animals de Compania Vet Hospital na hindi nagdalawang isip na tumulong. Agad niya po itong dinala sa klinika para malapatan ng karampatang medikasyon. Kaagapay talagang nga namang kabati-bati ang mga nagbibigay ng kusang loob na tulong sa mga animals. Napaka-genuine kasi ng motibasyon, lalo pat kadalasan ay hindi naman maibibigay pabalik ang mga efforts na ito. Pero
kapansin-pansin na ang mga ganitong uri ng good works ang talagang priceless at fulfilling. Kaya naman, sikapin po nating maging handa at maagap sa pag-help o pagbigay ng tulong gaya ng vet stop mula po sa Pasig. Pero ang update dito, Bin, no? Oo, kahit sinubukan talaga ng vet clinic na mapagamot, maisalba ang aso pero kalaunan na hindi rin po nakaya. Pero masaya yung clinic kasi wala silang guilt, no? Sa nangyari dahil ginawa nila ang lahat. At sabi nga nila doon sa mga gustong mag-support ng financial, kasi may mga nagpaabot na agad ng financial help, ibigay na lang sa kanilang community na merong mga inaalagaang aso. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa mga vet clinic. Sana lahat ng mga vet clinic ay maging ganito, no? Lalo na doon sa mga indigent din kung tawagin na mga aso, pusa at iba pang mga hayop. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, kargado na, ninakaw pa. Nahuli ang pagnanakaw sa kargang gas ng tricycle sa tapat ng isang kapilya sa Bulacan. Ang suspect, motorcycle rider na una nang nakitang umaaligid sa nakaparadang trike. Nang mapansing wala namang nakabantay, agad na itong lumapit at may dalang puting container. Sa nakunang recording, kitang may kinakalikot sa loob ang suspect at maya-maya lamang umalis na ito na para bang naka-jackpot dahil may laman na palang gasolina ang lalagyan. Giit ng nabiktima, kaka-full tank pa lamang niya ng tricycle dahil ginagamit ito panghatid sa anak. Sa huli ay hindi na siya nagsampa ng reklamo sa otoridad at pinost na lamang ang CCTV footage upang magsilbing babala sa mga maaaring mabiktima ng modus. Kaagapay, nakakalungkot sa crisis na ating kinakaharap ngayon ay napipilitan na lamang gumawa ng mali ang ilang mga kababayan para ma-justify ang bigat ng pangangailangan or needs. Sa sobrang mahal ng gasolina, nagdudulot na ito sa pananamantala ng iba. Habang patuloy ang ating panalangin na matigil na ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan sa larangan ng ekonomiya at sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi pa rin nararapat na gumawa ng mali at the expense of others. Tayong lahat ay pare-parehong lumalaban sa malaking pagsubok. Kaya't hindi dapat solusyon ang pangunguha para lamang gumaan ang anumang pinapasan. Ayan, nakakalungkot, no? Dapat kasi yung mga ganitong sitwasyon, ang ating ipakita kung paano tayo ka-resilient, paano tayo yung term dyan, yung pang creative, paano makaka-survive. Oo, hindi yung magiging reason mo siya para magnakaw, gumawa ng masama. Di ba kagaya lang ba nung droga? Hindi mo sabihin, never na magiging dahilan at sapat na dahilan o valid reason yung sasabihin mo para mabuhay kami, mas madaling magkapera sa droga, nagbebenta kami. Oh, mukhang tama, no? Pero hindi po tama yun. O mukhang tama lang. Pero hindi siya tama. Ganon din po. Ngayon na grabe yung krisis sa gasolina, ikaw na nag-iisip kumuha, sana maisip mo din yung mga tricycle driver natin, di ba? Kailangan kumayod ng doble, especially dito sa Zamboanga Bin. Kasi hindi naman approve sa kanila yung yung pagtaas ng singil pamasahe. So nagdodoble kayo ng ating mga tricycle driver. So imagine mo kung nanakawin mo lang yung gasolina nila. 'Di ba sila na nagdoble sikap, dobleng pawis, siguro kung dati pasada sila alas 8, baka alas 4 del aga, tapos kaya para meron lang pang boundary, may maiuwi lang, may pang full tank lang, tapos 'di ba? Nanakawin mo lang. Wag po natin i-take itong situation na ito na magnakaw ka, gumawa ka ng masama.
Dapat ipakita mo, may kaya kang gawin. Kasi Pinoy ka. 'Di ba? May ganito ko sa mas pwede pa ase. Hindi ako gagawa ng masama para ma-survive ko lang ang sarili ko. So, yun yung ating yung paalala natin din sa ating mga tagapakinig at kung sino pa man ang nag-iisip na gumawa ng masama. So, yun din. Mhm. Zambasulta Tama. Balita. Oras natin, alas 7:30 ng umaga at para naman sa ating balita, ipinatawag ni Alcalde John Dalipe ang mga kinatawan ng Zamselco kahapon Kimer Olaso. ipinatawag ni Alcalde Kimer Adan Olaso. Nako, pasensya na. Ang ating alkalde po ngayon ay si Kimer Adan Olaso. At pinatawag niya nga po ang mga kinatawan ng Zamselco kahapon sa City Hall upang pag-usapan ang issue ng pagkawala ng kuryente sa 4 na feeders dito po sa may East Coast ng lungsod ng Zamboanga na nagsimula pa noong madaling araw ng linggo. Ginawa po ito ng alkalde dahil hindi umano siya masaya sa nangyayari, lalo na sa kanya dumudulog ang mga mamamayan, partikular na ang mga negosyanteng nagrereklamo. At ayon po sa ating alkalde, kahit walang direktang kontrol, ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa Zamselco, ipinatawag niya pa rin ang mga ito upang alamin ang dahilan ng mahigit na 40 na oras na power interruption, lalo na sa Mercedes feeder. Ipinaliwanag naman ng Zamselco na nagkaroon nga ng gas leak sa loob ng transformer, kaya pumutok ang nasabing kagamitan at agad naman daw nila itong sinubukang ayusin, subalit hindi pa rin ito tuluyang natatapos hanggang ngayon. Dahil dito, minabuti nga ng Zamselco na pansamantalang makihati ang ilang apektadong feeder sa iba pang feeder. Gaya na lamang po ng Santa Maria feeder na siyang sumalo sa North Side at Presa 2, habang ang Giwan feeder ay sumalo sa Tetuan feeder at Presa 1. At ang dedicated generator ng Zamselco ang pansamantalang nagsusupply ng kuryente sa ospital sa Barangay Putik. Ayon naman kay Chief of Staff at Secretary to the Mayor Celso Lobregat, tanging ang Mercedes feeder na lamang ang may problema sa kasalukuyan at upang masolusyonan ito, magkakaroon ng 8 oras na rotational brownout sa mga barangay na sakop ng Mercedes feeder na nagsimula na agad kagabi. Inaasahang magtatagal ito hanggang sa Biyernes o Sabado habang hinihintay ang pagdating ng transformer mula po sa Barangay La Paz. At dahil dyan, Bin, meron tayong mga schedule rotational interruption at nagsimula na nga ito kagabi, no? Pero ang update ngayon, eto naman yung mga makakaranas ng 9 a.m. to 5 p.m. na 8 hours brownout, Buwalan Recloser. Ayan ha, makinig po. Simula mamaya 9 a.m. to 5 p.m. kayo naman po ang walang kuryente. Dungkaan, Buwalan to portion of Lumiap, Buenagatas, Buwalan to Sitio Makulom, entire Barangay Zambuud, Barangay Pasobolong, Presa Zone 2 to portion of Nazaret, Barangay Salaan up to Sitio San Antonio, Lugakit, Hapa to Baluno, Arsap Road from Doña Felisa Subdivision to Camp Abendan, Villa Teresa Subdivision, part of Mercedes New Highway from the bridge near Pepsi plant to the intersection of Cafe and San Isidro Road, Old Highway, Calle Real, Mercedes, Blue Home Subdivision, Hull View Island at NFR. Samantala, magkakaroon naman ng power interruption 1 a.m. to 9 a.m. ang portion ng Kulyanan feeder ngayong araw din na ito. So, ngayon, no? So, ang Manikaan Central School, poblasyon affected, Motamot, Chico Drive, Kampong Salamat, Aplaya, PLDT Facility, Fisherman Village, Nazaret, Kulyanan, Buenacapuk, Mercedes Recloser, ayan po yung Real o Calle Real, San Isidro and Cariaga, Balinsungay, Mercedes.
Ayan. At dagdag pa natin, Bin, sa mga affected areas na wala na rin kuryente as of the moment. Nagsimula kanina 1 a.m. hanggang 9 a.m. po yan. So, wala rin kuryente ha. Baka magtaka kayo ang mga taga Tumaga Recloser. Kayo po yung Tumaga Road, Star Street, Araneta Drive, DPWH and City Veterinary Office, Uranus Drive, Ivanov Drive, Pluto Drive, and Dimas Drive, Masuot Drive, Cherry Drive, Gemini Drive, Earth Street at Choto Presa Mayor, Domsat, Paraiso, Kalayaan, Ayudahan, Shantytown, Luyahan Housing, Sun Street, Tumaga Lunzuran Road, Antipolo Drive, PhilInvest, Villa Patricio, Lanco, Lunzuran Putik Road, Lunzuran Road, ito po yung Phase 1, 2, and 3 at Yang Subdivision. Zambasulta Balita. Ayan, so yan po yung mga natin ha, mga update natin, Bin. Tungkol nga sa nangyaring brownout. Actually, Bin, kahapon, nagpatawag rin ng press con ang Zamselco at pinaliwanag naman nila. No, kasi yung mga tao, hindi mo rin mapigilan pag may magsabi, no, ibagad ka mo kung se pwede prepara, que pwede se sucede. Kasi nag-post man din ang Zamselco. Year 1999 pa ang transformer. Hindi nyo talaga naisip na magkaroon ng spare or kaya magkaroon na ng backup dyan para kung mangyari man ang pagkasira, agad-agad may mailipat. No, may mga ganyan na reaction. At ang sagot naman ng Zamselco dyan, may ginawa naman silang mga plano tungkol dyan. Actually, may mga improvement pa nga daw silang ginawa. Like, yung additional establishment ng substation sa Maykulianan. Ang sabi ni Engineer John Rex Palad, siya po yung sa Network Services Department. Ang sa totoo lang, etong transformer na nasira ngayon, sasaluin dapat yan ng Kulianan Substation. Kasi pareho yan na may 20 MVA. So, ang nangyari lang, hindi lang nila inexpect, hindi pa kasi natapos na ma-re-energize itong nasa Kulianan Substation, nasira na una ang transformer. So, dahil hindi pa magamit yung Kulianan Substation na siya sanang sasalo dito sa ang transformer kung saan under ang 4 na feeders, no, ang Northside, ang Mercedes, ano pa ba yun? Iba pang feeder, Northside, Mercedes, ang Zampen. Oo, yun sana ang sasalo. Nasira na nga. So, ang ginawa nila agad-agad, so nung talagang ma-assess na ng technical team na hindi na daw talaga magagamit pa itong transformer, agad silang nag-deploy ng tao sa mga nearest substation para i-check kung kaya ba munang makikabit yung mga affected feeders doon sa feeder, kagaya ng sa Santa Maria, etong dito sa Mitumaga feeder, sa Sangali. So, yun ang ginawa nila. So, kaya, kahapon, nag-press con, 6 p.m. nung, Wednesday ng Monday, meron ng mga feeders na nagkaroon ng kuryente ng bandang alas 6 kasi nga, nagawa na nilang, maikabit sa mga nearest na feeder din. Pero, ang disadvantage niyan, possible makaramdam naman ng trip-off yung ibang mga feeders dahil nga nakikabit sa kanilang ibang feeder. So, yun ang pwedeng mangyari. So, adjustment lang po ang importante. Ako hindi naman sa pinagtatanggol ang Zamselco, pero titingnan na lang kasi natin yung brighter side. No? Good thing na pwede pa tayo maki-join sa ibang feeder. Kesa naman hanggang Friday, totally wala tayong brownout. Oo. Wala tayong kuryente. Wala tayong brownout, wala tayong kuryente. Gulo-gulo ko Wala tayong kuryente. So, okay na lang yan. Something to praise the Lord. No? Kaysa mas stress tayo. And then, habang ginagawa nila yung mga dapat nilang gawin. So, let's pray na hopefully, ibaba na ang transformer from La Paz. Yan kasi ang sasalo din sa atin. At magamit na ang nasa Kulianan. 'Di ba? Kasi kaya niya nan. Etong pumutok na transformer, i-check nila, pag-aaralan nila kung kaya bang i-refurbish na lang para para maging standby na lang din. Mahal kasi ng transformer. Nasa 30 million ata. Pero
yun nga, dapat yan ang mga pag-isipan ng Zamselco. Debe ka siya na spare. Kay sinuway na sucediatamente. Okay? So, yan po. Abangan lang natin ang mga update pa no ng ating Zamselco kung sino-sino ang maging apektado pa sa mga susunod na rotational brownout. Zambasulta Balita. Ayan, at sabi dito sir, no, maaari umanong maramdaman ng mga member consumer owners ng Zamselco ang epekto ng crisis sa Middle East ngayong buwan ng Abril at Mayo. Ito ang ipinahayag ni Chief Operations Officer Attorney Romel Agan ng Zamselco. Ayon kay Attorney Agan, nitong buwan ng Pebrero at Marso ay wala pang naganap na pagtaas sa singil dahil sapat pa ang supply ng coal o carbon na ginagamit ng mga generator upang patakbuhin ang kanilang mga power plant. Dagdag pa ni Attorney Agan, bagamat nagsimula ang tensyon sa Middle East noong Pebrero 28, ang rate ng Zamselco ay nananatili sa 11.20 at bumaba pa nga ito nitong Marso sa 11.18. Tiniyak naman ng opisyal na kung sakaling magkaroon man ng pagtaas sa singil ay agad itong ipapaalam sa mga mamimili. Zambasulta Balita. Isang sunog ang sumiklab sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o ZPPSU kahapon, March 24, 2026. At ayon po sa ulat, nagsimula ang insidente bandang 11:24 ng umaga na agad naman itinaas sa second alarm. Mabilis na rumesponde ang Bureau of Fire Protection kasama ang siyam na fire truck na ideklarang under control ang apoy. Ganap na 11:51 ng umaga at tuluyang naapula o na fire out bandang 3:00 na ng hapon. Tinatayang aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa nag-iisang gusaling na sunog. Mapalad na walang naiulat na nasaktan o namatay sa nasabing insidente. Kasulukuyan pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy. Zambasulta Balita. Binuwag ng mga otoridad ang dalawang drug den sa magkahiwalay na operasyon sa Zamboanga City at Sulu nitong linggo, Marso 22, na nagresulta sa pagkakadakip ng 8 sospek at pagkakumpiska ng 122,400 pesos na halaga ng shabu. Sinalakay ng PIDEA at pulisya ang isang drug den sa Barangay Sinunok, Bitbit, ang isang search warrant. Nadakip si alias John Rick at Jomar at nakumpiska sa kanila ang 8 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 54,400 pesos. Samantala, nakatakas naman ang maintainer na si alias Jericho at isang kasamang si B-Boy. Isang bypass operation naman ang ikinasa sa sitio Bastiong, Patikul, Sulu na nauwi sa bakbakan. Nadakip si alias Tawil, Kabir, Al, Asgal, Organi at Ben. Nakumpiska mula sa kanila ang 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at drug paraphernalia. Nakatakas naman ang financier na si alias Aljon matapos makipagpalitan ng putok sa mga operatiba. Nahaharap ang mga arestadong sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PIDEA 9 Director Brian Babang, ang tagumpay ay resulta ng maigting na koordinasyon sa pagitan ng PIDEA, PNP, military at NICA or NICA. Zambasulta Balita. Isang insidente ng pamamaril ang naganap sa Love Drive, Barangay Campo Islam kaninang madaling araw, pasado 4:00 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Mahadir Lajaali, 48 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon po sa pahayag ng asawa ng biktima, bago mangyari ang insidente ay nagpaalam ang kanyang asawa na lalabas ng bahay at bandang 3:00 ito ng madaling araw. Gayunpaman, hindi umano nabanggit ng biktima kung ano ang
ang kanyang dahilan sa paglabas ng ganong kaaga. Kasalukuyang pang inaalam ng mga otoridad ang eksaktong lokasyon naman kung saan naganap ang krimen, dahil nagawa pang tumakbo ng biktima palayo sa pinangyarihan. Sa ngayon, tumatanggi pa ring magbigay ng pahayag ang biktima sa mga pulis hinggil sa detalye ng pangyayari. Nagtamo si Ladja Ali ng 2 sugat mula sa bala ng bala ng baril sa kanyang katawan at agad itong isinugod sa ospital upang lapatan ng lunas. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga. Ano lang tayo, short announcement lang tayo mula po sa Commission on Elections for First District Zamboanga City. Magkakaroon po sila ng mga activity sa ilang barangay ngayong Abril para po yan sa registration ng mga gusto ng bumoto, maging part ng registration. At sa Holy Week ay wala sila of course, pero sa April 10 ay nasa Patalon po ang team. April 11 nasa Dulyan Upper Pasunangka. 13 to 15 meron po silang office transaction, pero pagka Thursday na April 16 nasa Limpapa, April 17 nasa Tumaga, April 18 nasa Sinunok. Ang buong week ng April 20 to 25 ay meron po silang ERB hearing. And then, proceed sila ulit sa office transaction ng April 27 to 30. Zambasulta Balita. At yan pang mga balita natin para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali, pero wag po kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan ang sa National Women's Month Normalized Fertility Check. Kami po ang inyong mga lingkod, Sarah May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras ng Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Among the strengths of broadcasting is its ability to reach listeners far and wide. But at FEBC, the core value of being close to the listeners goes beyond the studio to show Christ's love in real life. In Davao, 1197 DXFE, the Good News Radio, brings this value to life through consistent community engagement alongside their daily gospel broadcasts. Through initiatives like this, many participants have experienced God's transformative care. Now let's hear Station Manager Maggie Ireswegi share her testimony. Hi, Ate Maggie, how are you doing? Hi, Kuya Lucho. I am doing great by the grace of God. Thank you so much for having me here today. How would you describe 1197 DXFE, the Good News Radio? Since 1972, the past 54 years, ang mission po talaga ng DXFE is simple, to proclaim the Lord Jesus Christ and to make Him known, lalo na po sa mga hindi po naaabot ng traditional churches. Through radio, we bring the Word of God into homes para po sa mga estudyante, sa mga tindera, sa mga jeepney drivers, families, hospitals, and kahit po sa mga bundok. DXFE has been a voice of hope and truth and encouragement doon po sa mga medyo pagod na, sa mga sugatan. And 54 years later, hindi lamang po tayo radyo, but we are now using the internet as a platform for this mission. You know, DXFE, as we know, you serves marginalized communities, including IP groups, vulnerable women, farmers, and OFWs. What drives the station's focus on these people groups?
Well, actually, Kuya, this is the example of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus always went to the marginalized, doon po sa mga poor, sa outcast, sa sinners na kagaya mo at kagaya ko, the broken. Kaya it is so natural for us dito po sa DXFE na ganun din po yung maging direction ng ministry namin. This is not just a strategy, Kuya, but this is our calling as exemplified by the Lord Jesus Christ. We believe na wala pong second class na tao sa kaharian ng Diyos. Lahat ay mahalaga and lahat ay merong dignidad. That is why we bring this hope to all the people regardless of how the society label them. So one of FEBC's Philippines' core values is being close to the listeners. How does this shape DXFE's approach to both broadcasting and community outreach? Well, when we talk about being close to the listeners, si Jesus po talaga yung ating sinusunod. He was incarnational. It means hindi lamang po siya nagstay sa langit, but He was born to be with us. He dwelt among us. And kami po sa DXFE, that is our thrust as well. Hindi lamang po kami nagsasalita sa radio. We do not only are seen sa online streaming apps natin, but parte po tayo ng buhay ng ating mga listeners. We visit them as well, we pray for them, we celebrate with them, we cry with them as well. Ate Maggie, tell me more about Blessing Rahab. How did this outreach program begin and what was the initial vision behind it? I remember February of 2019, we were praying na meron na kaming burden talaga. Hindi pa namin alam kung saan kami dadalhin ni Lord, but we know that we have to go out of our comfort zones. And then God appointed a specific time, no, na na-realize namin na sige sa anniversary natin, because DXFE's anniversary is February 14. Puro mga girlfriend-boyfriend, mga mag-asawa. Nag-isip po kami ng isang group of people na hindi po nakakaramdam ng pagmamahal sa mga panahong ito. And then God brought us dito po sa mga prostituted ladies po natin, dito po sa syudad ng Davao. Nakita namin na these women who are engaged in prostitution, they are also exploited. And they are also broken not only physically, but emotionally, and most especially spiritually. So the vision was just really so simple. Pakita lang namin sa kanila that they are loved. Merong mga taong nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, Kuya, grabe, itong marinig mo lang na ito na, ma'am, pag pumapasok po kami sa DXFE, tao ang tingin sa amin. Kasi po, hindi natin maiaali sa society that whenever they look at ladies in prostitution, di ba automatic po, Kuya, yung pagja-judge natin sa kanila na parang, ay, mga maruruming babae yan, ay, wag din yung pagkatiwalaan. But when they come inside the station, Kuya, nako, hinahag po namin yan, nakasmile kami, kinukumusta namin, hindi lamang sila, but yung mga pamilya nila, kasi nga nag-open up na po sila, Kuya, sa mga pinagdadaanan nila. You would be surprised because the challenges that you are facing and I am facing are the same challenges that they are facing as well. No, kaso lang, medyo tayo po ay nabubulag na because ay nakalabel na po sila sa atin. We decided to call this group Blessing Rahab. We can trace back the lineage of the Lord Jesus Christ kay Rahab. She was introduced in Joshua as Rahab the prostitute, but her faith was counted for her. Kung si Rahab ng Bible, ganun ang naging resulta. Sino kami para hindi ipakita yung pagmamahal namin sa mga modern day Rahabs na pinadala ng Panginoon sa amin? So we pray for them, we talk to them, at tinatrato po namin talaga silang tao because they are the very people whom the Lord Jesus Christ died for. Kaya hindi po talaga pwede, Kuya, na hindi natin sila mahalin. Thank you, Ate Maggie. The story of Rahab really reflects the heart of Jesus' ministry, no? And we see here that women are being judged by the world, but you treat them with dignity and respect. What changes have you seen in their lives? They were so reluctant in the beginning to come inside, but then later on, this is from fear to faith. Before, nahihiya sila, they are so defensive na, ganito lang ako. And ngayon, Kuya, they are so vulnerable already. Makita mo na talaga na slowly, they are being broken by God. And before, wala silang pakialam dyan sa worship na yan sa Bible na yan, sa kantang yan. Pero ngayon po, Kuya, no, meron ka pong marinig ng mga nagkukwento na kahit na anong mangyari, a-attend ako ng prayer namin and Bible namin. Yun yung term nila. It's not really Bible study or praise and worship. It's prayer namin and Bible namin. Nung anniversary po natin, Kuya, you would be so touched.
Sila po yung nag-special number habang kumakanta po sila ng Bisaya version ng The Goodness of God. Marami po sa kanila ang umiiyak. So we praise God because dahan-dahan na po talaga na pumapasok na po sa puso nila, walang pilitan. Yes, transformation is really happening by God's grace and the work of His Spirit. 6 lang kayo sa team and I am sure it was challenging. What gave your team the courage and faith to move forward despite a very lean workforce? Well, honestly, Kuya, it is really physically draining, challenging, nakakapagod. And at times, no, it is nakakatakot din. But the thing that gives us hope to continue moving forward is God's promise that His grace is enough. We cannot really just say na kaming 6 lang ito because God placed people also to help us do the work because ganun naman talaga si Lord pag kumilos, hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. It is always tayo. So FEBC values being close to the partners. So how do these principles guide DXFE's collaborations, as you've mentioned, with City Social Welfare and Development Office, the Philippine Army, Faithful Churches, and other like-minded groups? In what ways do you see these partnerships strengthen both your broadcast ministry and on-the-ground programs? So yung mga pwede po talagang may mga puso na willing talagang sumuport at tumulong, yun po yung mga nilalapitan natin. And this helps our broadcast immensely because as you know, Kuya, whenever somebody supports us, our mission, it's always for the broadcast. No, pero wala tayong logistics, wala po tayong resources para po doon sa mga on-the-ground activities natin. That is why we need the Philippine Army para po sa security, sa logistics, yung CSWDO para sa training at sa iba pang mga social services. May iba-iba po tayong mga roles sa buhay and kailangan nila naman natin na itap ang bawat isa so that we will be able to function as one body of Christ. And ito po yung impact na gusto naming maparating din po sa ating mga listeners, Kuya, that we cannot be so comfortable sa ating mga comfort zones. Kasi di ba, the last mandate of the Lord Jesus Christ should be our first concern. And His last concern was to go and make disciples. So lahat po ng resources natin dapat nakatuon po doon. And that ties greatly doon po sa vision ng FEBC until all have heard. To all those who are listening to us, how can they support Blessing Rahab or participate in community impact and learn to extend Christ-like kindness through partnering with our gospel media ministry? So I would like to talk to all of you na nakikinig at nanonood sa amin ngayon. The first thing that you can do, the most important thing that you can do is to pray for us. Hindi lamang po sa DXFE but sa kabuuan po ng FEBC. Because we are the spiritual frontliners and you are standing behind us, praying for us in this spiritual warfare. And you can also give in tangible ways. Hindi naman po lingid sa inyo that FEBC is a non-commercial radio network. So kayo po ang ginagamit ng Panginoon so that we can continue doing the broadcast. So you can pray, you can give, and you can partner with us. So I hope that you can actively be part of it because you are part of the family of DXFE, part of the family of FEBC. Maraming salamat, Ate Maggie, for sharing all these beautiful truths, no, that's happening there in Davao in 1197 DXFE, the Good News Radio. 1197 DXFE, the Good News Radio in Davao City, clearly embodies being close to the listeners and close to the partners. That is what loving God and loving others should be. Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God for the Father through Him. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. If you want to hear more stories of life change in our stations, listen to the next episode of the FEBC Report. This has been Luis Miguel Castillo. God bless you and take care. That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook.
Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Ginoo, among gibayaw sa pagampo ang nasod namong Pilipinas. Alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo, tabangi sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon. O paghatag o paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno ug maisugon sila nga pugngan og ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo, Ginoo, nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan naman po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 8:02 na ng umaga. Batiin ko muna ng good morning si Ma'am Mife na bumati sa atin sa ating Facebook. Ayan, good morning po Ma'am Sara May. Good morning din po Ma'am Mife at sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa bahay na nakikinig sa atin dito sa ating programang Oras na Zambasuta. Sa Ley Informal, Prevenir enfermedad y saber el Magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. At dahil nga nandito pa tayo sa buwan ng Marso, tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapin tungkol sa National Women's Month. Ayan, dahil sinaselebrate nga natin ngayong month of March ang tungkol sa mga kababaihan. At dahil dito syempre, hindi magpapahuli ang Zamboanga City Medical Center para pag-usapan ang tungkol sa kababaihan, lalo na po tungkol sa ating fertility. Sabi nga sa ating topic ngayon, normalize fertility check. May mga kababaihan po kasi, no? Kahit ako personally, may mga kakilala na takot magpa-check, no, sa kanilang mga OB-GYN. May mga hesitant sila, no? Hesitant sila sa mga pwedeng malaman, pwedeng makita, matuklasan. Kaya narito po para bigyan tayo ng
education at para mawala ang ating mga pangamba, makakasama po natin ang OB-GYN, reproductive endocrinologist and infertility specialist from ZCMC, Dr. Aldeline Sarajan. Doc, welcome back sa ating program. Kayo po pala yan, Doc. Good morning po. Yes, welcome po sa ating program, Doc. No, hindi ko na po maalala kailan ko po kayo last na interview din. Last year. Last year. Ayan po. About Ayan. PCOS naman yon. Ayun, about PCOS din pala. Sige po. At eto nga po, I think mame-mention din po natin yan siya later on. No? Baka po related po. Yes, Doc, tungkol po dito sa ating topic na normalized fertility check. Siguro po yung tanong po muna, ano po bang ibig sabihin kapag sinabi natin, let us normalize fertility check? Bakit po ito mahalaga at bakit kailangang i-normalize? Okay. When we see kasi 'di ba, normalized fertility check. Dati kasi pag nag-asawa ka na, saka lang magpapa-check kung medyo hirap kang magbuntis. Actually, pag sinabi nating normalized fertility check, ang goal talaga natin dito is gawing normal. Routine siya ng part ng woman's healthcare ang fertility assessment. So, hindi lang siya ginagawa pag hirap ng magbuntis. Ideally, dapat ginagawa siya kahit wala pang problem para may baseline ka na. Once you wanted to get pregnant, alam mo na yung status mo. Parang ka lang din nagpapacheck ng BP, no? Or sugar. So, ganun din ang fertility. It's about being proactive, not reactive. So we want women to give options and control over their future. Yung iba kasi baka natatakot sa pwedeng reaction naman ng ibang tao. Ba't ka nagpapacheck na? Pacheck. Oo, tama, 'di ba? Kaya nga yung advice ko sa mga babae or sa women, 'di ba, who wanted to get married or they plan to get married later on, 6 months prior, dapat nagpapacheck na tayo. Because once may nakita kasi tayong problema sa fertility, no, assessment natin, it will take minimum of 3 months ang gamutan natin. Okay. Pero Dok, kung halimbawa wala naman silang plano na, wala siyang planong magpakasal, gusto niya lang talaga magpa-check, anong edad po ba ang right time para siya po ay magpa-check na? The best time actually during the late 20s or early 30s. Pero may mga condition kasi, for example, na ang babae na operahan before, na operahan sa ovaryo, sa tubo, fallopian tubes, or nag-undergo siya ng chemotherapy, then better ang early assessment sa kanya. Ano po ba din, Doc, yung mga pwede din kasi ma-discover kung magpa-check? So, usually kasi pag nagpapa-check tayo ng fertility, no, we usually request una, nagpapa-ultrasound tayo para malaman natin yung status ng matres at saka ng ovaryo. Sometimes may nakikita din tayo sa fallopian tube niya kung medyo may tubig, may dugo ba. Tapos there are some we do hormonal test para ma-determine kung marami pa ba yung eggs ang babae. Alam mo naman ang babae may biological clock. As we reach 35 years old, yung quality at saka quantity ng itlog kasi natin, medyo bumababa, nagde-decrease din yung quality niya. Kaya sinasabi nila pag medyo age 35 ka na, there is na magkaroon ka ng miscarriage or may abnormalities ang bata. Ayun. Or sometimes we also do monitoring, no? We monitor yung ovulation nila. Pero yung mga common na mga sakit, Doc, na pwedeng ma-discover, ano naman po yun? Usually, commonly talaga would be yung irregular menses. So, irregular yung menstruation, no? I think kahit hindi ka naman trying to get pregnant, once you have an irregular menstruation, kailangan talaga magpa-consult because later on, medyo madaming complication kasi later on in life, no? Tapos, dun din natin nakikita na baka may PCOS sila, may PCOS. Tapos, dun mo rin madidiscover, pag nagre-regla pala sila masakit, yung tinatawag nating dysmenorrhea. Probably, baka may endometriosis sila, or malakas pala sila magregla. Tapos, if you examine the patient, may mga discharge pala sila, yung pala may pelvic infection. Tapos, tawag nito, yung iba naman, tawag nito,
heavy magregla, magdugo, masakit magregla. So doon natin natutuklasan ano yung possible reason. Pero ano yung common denominator naman, Dok? Bakit po ito nangyayari sa isang babae? Lifestyle Yung po hirap ba? mag-pregnant. Ano po yung mga PCOS, yung may problema na sa... Usually talaga yung mga, especially the PCOS, no, actually wala talaga siyang exact reason. The reason pa is still unknown until now. Pero may mga risk factor gaya ng obesity, genetics, namamana siya. So, usually naman pag PCOS, treatable naman siya. Yung ano Yun po, siya. yung mga irregular menstruation po, Dok. I mean po, meron po kasing mga kababaihan, grabe po yung menstruation. Meron naman po parang spotting lang pero aabutin ng 1 month. Kailangan na po, hindi po Oo. normal yan, Dok, di ba? Hindi siya normal. Ako lagi ko sinasabi sa mga patient, spotting is not considered regla. So, usually, di ba yung iba umaabot sila 1 week, 2 weeks, nag-spotting sila. So, we have to rule out ano yung possible reason doon. Possible, PCOS, baka naman may polyp sila, or baka may myoma that causes the spotting. So, we usually request for an ultrasound para malaman natin ang possible reason. Or sometimes, nagpapacheck din kami ng thyroid hormone nila. Kasi pag may hypothyroidism, nakakakos din kasi siya ng irregular menstruation. Kung pwede palang maging connected po yun, Dok. Kaya medyo madami din kaming test na pinapagawa sa mga patient. Ayan po sa mga kababaihan natin, pag may mga thyroid problem, kailangan po pala natin mag-check. Pero Dok, bukod po doon sa kailangan bantayan ang menstruation, yung dysmenorrhea din po pala, Dok, hindi po siya, tama ba? Hindi po normal? Hindi dapat ganon? Hindi siya normal. Usually, pag nakaka-apekto na siya sa everyday living mo, then hindi na siya normal. Especially, no, sa mga babaeng may asawa na or may partner, usually if they have sexual contact, medyo masakit. Wala nang pleasure na nafe-feel, kundi sakit na. So probably ang pasyente may endometriosis siya. At ang sakit na endometriosis kasi, we usually advise the patient to get pregnant ng mas maaga because the chances na medyo hirap magbuntis ang babaeng may endometriosis medyo mataas. Okay. So, in short po, Dok, ang mga kababaihan pala talaga, it's a must na magpa-check up before po magplanong magpakasal. Para to be Yes. fair po sa husband, alam ng husband ano yung kanyang situation. Yes, very important po talaga. I always advise my patients, especially pag nagsisik sila ng consult, tapos tinatanong, may may partner kayo, are you planning to get pregnant? So, dapat maging normal na sa atin na magpa-check talaga prior to getting married. Kasi ang hirap kasi, no, pag kasal na kayo and then you're trying to get pregnant, tapos hirap kayo. Kasi may kanyan kami, pag 35 years old and below, we give them 1 year, no, to try to get pregnant naturally. If after a year wala, then you have to seek consult. Pero pag ang babae, 35 years old and above, ang palugit lang namin would be 6 months. If ang babae underwent surgical procedure sa ovary, natanggalan siya ng ovary, ng fallopian tube, 'di ba? Then ang palugit lang namin doon would be 6 months. Kailangan mag-seek na ng consult. Okay. So, pero may chance pa rin po, Dok, halimbawa, during marriage na malaman na may problema po pala. May mga cases naman tayo na gumaling, nagkaanak, nabuntis po, no? Oo naman po. That's why, ang unang step talaga natin would be work up para malaman natin ang rason bakit hindi nabubuntis ang isang couple. Lagi ko sinasabi sa mga patients ko, no, ang infertility, it's a couple's problem. Hindi ito problema ng babae lang. So, pwede kasi ang maging rason would be the girl, pwede din ang lalaki, or pwedeng it's a mixed factor. And surprisingly, no, about 30 to 40% ang rason talaga would be male factor. So, may problema sa similia. That's why, pag infertility, kailangan ang nagpapa-check up, hindi lang yung babae. Dapat kasama pati ang husband. At syempre, sa OB pa rin pupunta kahit lalaki po, Dok, di ba? Yes, oo. Usually sabayan sila.
para at least nadidiscuss sa kanila as a couple at naintindihan din ng husband ano yung pagdadaanan ng babae. Ano po ba yung mga stigma or mga reasons po ng mga kababaihan ba't hindi nagpapa-check up, Doc? So, sa culture kasi natin, 'di ba, fertility is something very personal. So, minsan may fear of judgment tayo, parang iniisip nila baog ka, baka sa'yo yung mali, kaya hindi tayo nagpapa-check up. But in reality, infertility is a medical condition. So, para lang siyang diabetes at saka hypertension. So, hindi siya dapat ikahiya. Kaya very important talaga na pag-usapan natin ito openly para ma-break natin yung ang stigma at maraming woman pa ang ma-encourage natin magpa-check up. Kasi lagi kasi 'di ba, kaya yan siya pumunta sa infertility specialist kasi baog yan siya. But actually not. Sometimes we just have to address mga certain condition na pwede naman talagang gamutin, 'di ba? After medication or proper treatment sa kanila, they get pregnant naturally without even medication. Pero ano din po yung mga dahilan, Doc? May mga couple kasi talagang hindi nagpapa-check up. Yung mga naniniwalang God's will, yung mga ganyan po, Doc. And then after 4 years, nagkaroon naman po din talaga ng anak na buntis. Ano po ba? Ano po yung mga in-betweens kaya, Doc, nangyari? Probably kasi sometimes, for example, may mga patients din ako ganyan. Sinasabi after 5 years, they get pregnant naturally. Baka in between no, nagiging okay yung kanilang hormones. So baka yun ang possible reason. Kaya nga, ang infertility, lagi ko naman sinasabi sa mga patient, no, hindi naman siya 100%, but it give you chances of getting pregnant. Syempre, despite there are some naman who undergo no mga procedures, despite nag-IVF na sila, hindi pa rin sila nagpe-pregnant and they get pregnant naturally. Syempre, parang it's a mix na, 'di ba, yung divine intervention as well as yung medical solution natin. Kasi ang hirap kasi at the end, baka mapapa-what if ka. What if kaya nagpa-check ako habang bata pa ako? Baka may possibility sigurong nagkaroon kami ng baby. Totoo. Kaysa naman pag matanda na tsaka pa po kayo Yes. nag-regret, no? Ba't hindi nyo Yes, na-try tama. kasi hindi nyo na-overcome yung fear. So, True. encouragement po ito sa ating couple na huwag matakot. Kaya nga po nandiyan ang ating mga OB-GYN, ang mga eksperto natin para tulungan kayo. Kasi kung walang problema, edi wala rin po sana sila. Pero kasi in True, reality, oo. may problema at kailangan po May ma-address yan. Kaya Mm-mm. at kasi habang maaga kasi nabibigyan kayo ng maraming options at nagiging flexible siya kung anong suitable para sa inyo. No? Mhm. Kasi iba-iba kasi sa mga infertility couples kasi no, you don't need to compare yourself sa iba because iba-iba kasi tayo ng katawan. So, Ayun. hindi porket PCOS siya, then PCOS ka, tapos nag-get pregnant siya ng mas maaga as compared sa'yo. Iko-compare, bakit siya? Because magkaiba kasi, kahit may PCOS kayo, magkaiba ang take ninyo. Paano ang respond ng katawan niyo to certain medications. Ayan. So, ito rin po, Dok. How about po, ano naman po itong biological clock na na-mention nyo rin po kanina? Hmm. Sorry. So, yung age talaga no is actually one of the most important factors in fertility. Kasi ang woman kasi no, a woman is born with all her eggs. But over time, nababawasan siya. Nababawasan ang number, bumababa yung quality ng eggs, no? After the age of 35, mas mabilis na to mag-decline. And this can affect no both chances of getting pregnant and the risk of miscarriage. So yes, very rare, very real yung tinatawag nating biological clock. Kaya pag sinabi natin, 35 na siya, dapat mag-asawa na siya, dapat magkaroon na siya ng anak. Because the chances of you na mas mahirapan magbuntis, pag 35 and above ka na, mas mataas. Ayun, oo. Kaya huwag ma-offend pala pag sinasabi kailangan mo ng magpakasal True. kasi may explanation po pala yan ng ating mga doktor kung ano. Ganon din po doon sa hindi dapat early mabuntis, di ba po, Dok? Oo, tama. Pag below 18 kasi, medyo immature pa kasi yung katawan natin, hindi pa siya capable, no? Kaya mas mataas din yung chances na magkaroon ng miscarriage, complication. So, any extreme of age, less than 18, above 35, yun yung tinatawag namin extremes of age. Kaya may right timing po talaga kailan Tama. mai-involve sa relationship at sumunod tayo sa protocol na
marriage muna, no? Married dapat muna kayo bago pumasok sa mga kung ano-ano. Doc, nabanggit po natin kanina yung mga irregular menstruation, dysmenorrhea, tungkol sa thyroid. Ito po yung mga symptoms. Pero may iba pa po bang mga red flags na dapat bantayan ng ating mga women para malaman po na, kailangan ko nang magpa-check up ata? Yung mga red flags lang naman yung irregular menses, heavy menses, kung na-diagnose ka pala previously ng OBGYN mo na may PCOS ka, pag nagdi-dysmenorrhea, sinabi ko na rin kanina, history of pelvic infection, may previous surgery ka sa matres mo, sa ovaryo, tapos yung mga difficulty of getting pregnant. So if may ganito, better consult early rather than mag-wait ka. So parang hintayin mo na, bibigay din naman talaga to ng Diyos. Kasi kumbaga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi kasi pwedeng hintayin mo lang, di ba? Lahat sa divine intervention, lahat. Dapat gumagalaw din tayo. Yes. So kasi paano pag wala ka palang hinihintay, hindi ka nagpa-check? Oo, no. Kasi what if pala, iniisip mo kasi bata ka, you're just 23 years old, tapos hindi natin na-check yung fallopian tubes mo. Because sa fallopian tube, dito kasi na-fertilize yung embryo, yung bata, no? Diyan siya nabubuo. Diyan nagmi-meet ang sperm at saka egg. So once na-fertilize, it will go back, no? It will travel to the matres, to the uterus. Kaya ang uterus, tawag namin is bahay bata. So hindi nabubuo ang bata sa matres. Diyan lang siya na-implant, diyan siya lumalaki. So what if, because you're young, you're 23 years old, isipin mo, bata pa ako, hindi mo na ako magpapacheck. Yung pala yung dalawang tube mo black. So paano ka, despite you having regular sexual contact, no, hindi ka napipregnant because yung egg mo hindi nakakapasok sa fallopian tube. So for you, pag black kasi, dalawang tube mo ang black, definitely the only way for you to get pregnant is through IVF. Ayun. Oo. Yung mga iba din po kasi, Doc, may mga, sorry po sa mga nakikinig, may mga tao na talagang hindi talaga naniniwala sa mga doktor. 'Di ba? Tandaan niyo po na biglang pumasok lang po sa isip ko. Kasi time nga ni Jesus, may isa siyang disciple na doktor, si Luke. So bakit hindi ko yung maniniwala sa ating mga doktor? Pero maiba po ako, Doc. Yung iba siguro, Doc, nininervyos magpa-check up. Paano po ba yung check up, Doc? Pag ganito, Doc, yung iba kasi baka sabihin nila puro na lang ito or ano ba? So remember po, yung pagpapacheck po kasi hindi po siya nakakatakot and actually very manageable siya. May mga basic workup lang tayong pinapagawa. Yun na nga, initially would be the ultrasound. Importante po pala ultrasound. Because what if wala ka palang matres? May mga babae pong ganun wala silang matres, wala pala silang ovaryo, or baka wala palang butas ang puwerta nila. So, paano po tayo mapipregnant pag ganon, diba? Narinig ko din po, Doc, yung inverted na matres. May ganyan po ba, Doc? Oo, mga retroverted na wala po, regardless po anong posisyon ng matres, hindi po yun nakaka-cause ng infertility. Kasi yung iba, lagi sinasabi ng pasyente, Doc, retroverted po yung matres ko, yung parang patalikod yung matres niya. So, wala pong connect yun, bakit hirap kayong magbuntis? Regardless anong position nyo, no? Retroverted, wala pong basis doon. Tapos blood test. Ang maganda po, yung mga blood test natin available naman po siya sa ZZMC. So mas makakamura po yung mga patients natin. And sometimes, yun ang sabi ko, we monitor kung nag-ovulate ka ba talaga. So pag ang babae kasi, no, pag hindi siya nire-regular monthly or regularly, ibig sabihin hindi siya nag-ovulate. Kaya very important sa amin malaman ang menstrual status ng isang babae. Ang number one tanong namin, regular po ba kayo mag-mens? So pag hindi ka regular every 2 to 3 months, ibig sabihin hindi ka nangingitlog. So most of this naman, laboratory test na pinapagawa namin sa mga patients, no, usually outpatient procedure naman siya. So very mabilis lang and very informative. So after a day or two, lalabas na yung result. At least mapag-usapan natin ano yung mga possible reason. At the same time, kasama din po dapat sa testing would be the semen analysis of the partner. Paano naman po yung test sa partner, Doc? Sa lalaki kasi, hindi siya tulad sa babae na napakadami, no? Pag babae kasi, ultrasound, blood test, pinapap smear pa namin, may mga HSG pa kami to check to determine kung yung fallopian tubes barado or not. Sa lalaki, isa lang talaga. And
semen analysis lang siya. Kaya nga, mas maganda talaga pag infertility, dalawa sila pupunta. Because sometimes, pag hindi kasi kasama yung partner, iniisip ng husband, baka gawa-gawa lang na magpa-test siya. But actually, very important ang semen analysis because 30 to 40% of cases ay galing sa lalaki. Mhm. So aside from one, very important ang semen analysis. Kaya hindi dapat always i-assume na babae ang rason bakit hindi napipregnant ang isang couple. Mhm. Mabilis lang ang semen analysis. As in, mabilis lang talaga siya. Paano po So, yan siya, you just Doc? give, Paano po yun, yung test na yun? Usually po, magbibigay lang ng sample ng similya yung lalaki, Mm. which is put it in a sterile container, and then ibibigay niya lang po sa laboratory. But Out- for that po, kailangan may abstinence po at least 2 to 3 days before po yun siya ipagawa. Hindi porket naisipan ko, magpapasemen analysis ako today. Then, yun pala may contact kayo last night. Mm-mm. So, mag-iba po kasi yung natin, yung Yung result. findings Oh, natin. findings. Opo, ayan ha. So, at least po may mga idea na po ang ating mga kalalakihan din. Sinali na po kayo namin dito sa National Women's Month, ang ating mga kalalakihan. Doc, may mga pwede din po ba silang gawin na mga lifestyle habits para po kahit paano maprotektahan po nila ang kanilang reproductive health Oo. sa future? Yes, very important po yung lifestyle. So, dapat ma-maintain natin maintain a healthy weight, dapat normal yung BMI natin, eat a balanced and nutritious diet. So, we should avoid smoking. Mhm. Smoking and excessive alcohol. Kasi po nakaka-apekto siya sa itlog, no? Na nakaka-apekto siya pag mag-ovulate ka. Tapos, we manage the stress. Though ito, mahirap na talaga, no? Pang stress kasi kahit saan ngayon, sa sobrang taas ng fuel natin, stress din yun. Totoo, Doc. And then, get enough sleep po. Ayan. So, this may seem simple, no? But they have a big impact on the reproductive health over time. Mhm. Alala ko po, Doc, no, may isang artista po kasi hindi nabubuntis dahil pa lipat, nag-change lagi ng hair color. Tama po ba yun, Doc? Pwede din mag-cause po yun? Usually kasi, hindi naman automatically, no? Mhm. Because, kasi ngayon, ang dami na nating endocrine disruptors, no? Sa mga facial wash natin, powder, makeup, perfume, mga endocrine disruptors yan siya. So, later on, pag na-accumulate na siya sa katawan natin, it Mhm. would actually, no, affect the cells. Kaya ngayon, medyo madami ng pasyenteng may PCOS, may endometriosis, because sa study ngayon, they base it, baka pa ang possible reason kaya nagkakaroon ng maraming PCOS na cases, endometriosis, because of mga endocrine disruptors such as yung hair color, perfume, lahat ng mga sa bagay na ginagamit natin sa mga food, 'di ba? Ang dami ng processed food. So yun po. Ayun. Naku, ano po yun bago po yun sa ating kahit po mga sobra pa lang mga OA na napagamit ng mga perfume, mga kulay, food, ayan, alam naman natin yan, pwede po maging factor siya para magkaroon ng PCOS po ang isang babae. Doc, sa ating pagtatapos, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababaihan ngayong National Women's Month? At kung gusto na nilang magpa-check up, Doc, saan po sila pupunta sa inyo, kailan? Sige po. To our listener po, especially sa mga woman na focus sa career or studies, okay lang po yon, no? Walang mali sa pag-prioritize ng sarili. But at the same time po, I encourage you to be aware of your fertility status early. Hindi ibig sabihin magbubuntis ka na agad, but it gives you options, no? Planning and peace of mind for the future. So if you're ready to take the first step, no? You can consult your fertility specialist or you can visit our clinic at CZMC for proper evaluation. Always remember po, fertility check is not something to be feared. It's a way of taking control of your future. At naalala ko, Dok, kahit po, Dok, yung after giving birth, dapat alam din nila kailan ang next na pwede sanang mabuntis po. Meron po kasi nagtutuloy 3 months after, 4 months after, Dok, no? Yes. Kasi pag ganun kasi, pag hindi ka exclusively breastfeeding, after a month, pwede na po kayong ma-pregnant. Ganyan. Kaya we usually counsel our patient after nilang mga anak kung ano ba yung gusto nilang family planning. Kasi pag hindi ka naman exclusively, pwede ka na mabuti. Kaya may iba na dadayunan
Diba? Ayan. Ako, may mga tanong pa sana ako, Dok. Pero baka sa susunod na episode na lang po, no, maitatanong ko po yan sa inyo. So muli, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon. Napakalinaw po ng naging explanation at sana po na-encourage po ang ating mga kababayan na magpa-check up na po kayo. Huwag po kayong matakot. Magiging confidential naman po ang lahat. At pabayaan nyo na po yung mga kapitbahay nyo na marites na wala naman po magiging ambag sa inyong buhay. Ang mahalaga po ay masigurado nyo na kayo ay pwede magbuntis kung kayo ay nagpa-check up. Yan po yung isa sa pinakamahalaga. Dr. Aldeline Saradjan, maraming salamat po, Doc. God bless po sa inyo, Doc. Welcome po. Thank you din po for inviting. Yes, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook at maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Naku, abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Muli ako po si Sarami Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayo yung umaksyon dahil oras na Zambasuta. Thank you po, Doc. God bless po, Doc. Okay, thank you po. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world.